Ito mga kabergs. So, andito na naman tayo. Siyempre, day off. Pag day off, andito sa farm. After mag-housekeeping, mag-janitor, mag-cleaning ng hospital, mag-farming naman tayo. Ayan, kumain muna ako. Kumain muna ng lunch. Nagugutom na ako. So, naman ako sa Edo. Para hindi na magluto. Para ready nang kumain. Kain muna bago magtrabaho. Kailangan magsalamin. Masakit sa mata yung araw. So, mag-isa lang ako today. Si mama, hindi ko na pinasama kasi magmamower ako. Sana matapos ko yung gusto kong gawin. Siyempre, kailangan. Pag may target, kailangan tapusin. Kasi kung hindi, yung mga halaman mamamatay. Tara mga kabergs, kain na tayo. Thank you Lord for the food. And bless the food. Enter my body. And give me energy. Kain mga kabergs. Mga kabergs, mas gusto kong kumakain sa Edo sa mga ibang fast food kasi may gulay, may carbs, may meat. So, kompleto sa ricados, di ba? Kaysa yung fast food na burger. Sarap. Dahil wala si mama, hindi ko naman ito makaubos. Every time nabibili kami ni mama, share lang kami dito sa bento na to kasi madami. Kaya may na ako kumain. Kaya lagi kami share. Minsan pa may natitira pa na kumakain, nakakain niya pa yung tira. Kaya hanggang mamaya na itong dinner. May baon naman ako. Kaya baka hanggang 2 days ako dito. I never know. So, kakain muna ako mga kabarts and see you later. Lakad-lakad muna tayo dito mga kabarts. Yan muna natin yung mga halaman. Thunderstorm na naman daw. As usual. Normal na. Yung halaman. Kailangan ko pa palang tanggalin itong mga inipon ko na to. Nailagay doon sa may sayote. Panay ulan dito oh. May tubig na naman to oh. Natuyo na. Ngayon may ano na naman. Kamatis, kamatis. Mga damage. Wala na yan. Ay, gamit na. May mga bees mga kabergs kasi maraming bulaklak na eh.
Sana makarecover mga kaberks yung sayote. Hinihintay ko makarecover to. Yung ma-establish niya yung ugat niya sa ilalim. Ito medyo okay na. Ayan. Gusto kong lumaki sila. Siya ang perennial ko mga kaberks. At yung kamote. Ano ko na lumaki sila. Para next year. Experimental. Paano mo malalaman kung di mo susubukan? Di ba? Ang kamote, oh. Ganda ng pagkakatubo. Haba na. Sayang, di pa pumapot ang mga kaberks, oh. Diba? Uy, lamig. Lamig ng hangin. Jacket na nga. Jacket na ako. Tignan natin kung anong kayang gawin. Ayoko magbaba mga kaberks ng gamit from the truck. Kasi nga, uulan. So, bukas, sabi Sani. So, punin ko muna yung mga nakat ko ng grass nung nakaraan. Then, aray ko. Ay, dami. Tsaka ko ilagay doon sa sayote. Kapag mower na, mga kaberks. Pahinga na. So, mga kaberks, sobrang baho dito dahil sa mga habang tawag dyan, teka lang. So, dahil sa cattle farm to mga kaberks, yung neighborhood namin, nangangamoy, ang baho, yung sobrang nila ng ihibayan. So, kaya maraming ngayon langaw. So, ayan. Pero, kahit paano naman natapos ko na yung ko dito. Ayan. Namuo ko na. Kumpara nung last week, diba? Saka kanina napansin ko naman, 'di ba? Mahaba pa yung niya, damo. So, ito brown, kung nakikita niyo brown, 'di ba? So, doon sa may garden, kulay green. Hindi ko pa doon na kakat ng grass mga kaberks. Ikakat ko doon yung string grass. Okay. So, yung iba na transfer ko na, nalagyan ko na ng yung mga damo dito, ay transfer ko na dun sa sayote. Ayoko muna lumapit dun kasi tinis ko nga yung amoy. So baka bukas sana umigi-igi ang amoy. So pahinga na mga kaberks dahil anong oras na? 2:30 na. So almost 2.5 hours na ako nagtatrabaho. So I deserve break. So yun mga kaberks, pahinga na. And kung maya maya ganahan pa ako mag cut ng grass ng string trimmer, then
gagawin ko pa siya. So, sa ngayon, I'm satisfied sa ginawa ko. Then, later on, decide na lang ako kung sisipagin. Good morning mga kaberks. Madilim na. Foggy pa ang labas. 5:30 na mga kaberks. Ay, malamig. Mapapaaga ata kami mga kaberks ng winter. Ayan. Dati alas 5 may araw na. Ito. Kaya tinatamad pang bumangon. Maaga akong gumising pero since nga pelo tayo. Since nga madilim pa sa malamig, hindi pa ako bumabangon. Ayan. So, maya-maya magtatrabaho na pag may araw na. Di na ako mag-breakfast. Okay, update na lang mga kaberks. Sikat na araw mga kaberks. Ang oras na ba? Alas 7 na. Ay, katamad bumangon pag malamig. Baliktad pa yung pagkakasuot ko nito. Ay, nako. Trabaho na. Foggy. Laki ng sun, no? Grabe. Laki-laki niya. Kita nyo? Sobrang laki ng sun naman ngayon. Wow. Basa. Moist. Ay, sarap gumising. Pag ganito. Kahit saan, masarap gumising. Buhay pa. Trabaho na. Cattle. Mo. So, yan, pinagigaan ulit, mga kaberks. Hindi lang siya masyadong komportable. Kasi nga, medyo nakabaluktot ako mahiga. Hindi katulad pag yung hinihigaan namin ni mama, talagang diretso. Ito, kabaluktot ako. Basta hindi siya mas komportable. Pero okay na. Sa overnight. So, ayan mga kaberks. Tanghali na ng gising. Pero, kasi yung string trimmer ko, 'di ba? Pag malamig, hindi na masyadong gumagana. So, okay lang na tanghaliin. Kasi total ngayon hindi na kasing init dati na pag inabutan ka ng ganitong araw napaka-hapde. So, ito
Okay na. Magsusurvive na ako nito hanggang lunchtime. Okay, work na. Ayaw na naman mag-start mga kabarks. Malamig kasi. Wala. Hintayin natin na maganda-ganda ang mag-warm ng konti. So, ano bang gagawin? Mag-intay. Gusto kong i-fix yung shed noon sa lagayan ng tubig mga kabricks kasi mahuna na. So, let's see kung kaya kong gawa ng paraan. 7:20 na mga kabricks. Wala pa ako naumpisan. Trinay ko yung shed. Yung ginagamit kong pang drill lobat pala. At yung isa ko naman, hindi ko naman nadala yung yung mga maliliit na nilalagay sa dulo. Mga screw, yung mga ganun. Ay, nako. So, wala tayong kundi kumain na ng maaga para mamaya hindi na tayo gutom. So, yeah. Chance to have a breakfast early. Early breakfast tayo kasi since binibigyan tayo ng chance na mag-breakfast ng maaga, di good. So, ito yung binili ko kahapon sa Sobeys. Gusto ko to mga kaberks. Yung pastry na to sa Sobeys. Ayan. May iba-iba siyang flavor. So, ito yung pinili ko ngayon. Blueberry ba to? Yeah. Blueberry. Butter Danish blueberry cheese. Ayan. Mas masarap to kung mainit sana mga kaberks. Pero huwag na tayong choosy. Nandito tayo sa off-grid. Off-grid. Hindi naman talaga to off-grid mga kaberks. May kuryente naman dito. Signal. Hindi lang access sa akin. Dahil wala pa naman na ako ditong mga yung mga pang convenient. Ay naku, convenient na yan. Ito na naman tayo. Since mga kaberks, yan, convenience, di ba? Convenient natin. Yung accessibility. Noong ko pa to pinag-uusapan, kahit sa pag nag-hiking mga kaberks. Alam nyo, marami ako natutunan sa pag-hike. Share ko sa inyo mga kaberks. Kasi, di ba, kung ano lang yung dala ko sa backpack ko, yun lang ang gagamitin ko. So, kung masyado akong gusto ko ng convenient, bibili ako ng magiging maganda yung experience ko sa camping. So, supposedly, yun ang isip ko, di ba? Bibitbit ako ng chair, yung table, basta yung mga yung komportable ka pag nandun ka na sa camp. Kasi may upuan ka na maganda. May lamesa ka. So, kung bitbit ko yun sa backpack ko mga kaberks, dagdag weight yun, di ba? Dagdag weight. Kaya yung, nung nag-uumpisa pa lang kami mga kaberks, akala ko ganun yung ng camping. Ito yung the more pala na naiisip mo yung convenient mo, the more siyang nagiging pabigat sa'yo. Hindi mo lang siya napapansin o hindi mo lang siya binibigyan ng pansin, pero siya yung nagpapabigat sa'yo. Kasi the more na mayroon ka sa backpack mo, na akala mo siya ang magpapagaan sa'yo. Hindi pala. So, yun yung natutunan ko.
kung ano lang yung kaya ng likod ko na ng backpack. Kaya nga wag kang magdadala ng malalaking backpack, mga ka-berks. It's same thing sa buhay natin. Kung ano lang yung sweldo mo, doon ka lang iikot. Kasi kung masyado kang maraming gusto, malakas ang pagkakalagyan natin. Di na tayo makakaahon sa ito na yung sinasabi natin, mga ka-berks, na naging buhay na natin ay yung magtrabaho na lang. Saklap, 'di ba? Pero ang nakakalungkot, tayo din ang gumagawa ng ganung buhay. Kasi marami tayong option, pero yung option, hindi natin pinipili yung ibang option, kundi dahil nga, alam yung mga ka-berks, ito sasabihin ko, recently lang, sabi ko hindi ako bibili ng tent, Mayroon akong tent. Ewan ko ba kung bakit na-addict ako sa tent. Siguro dahil nga sa sales marketing, mga ka-berks. Ito na yung blame, 'di ba? Instead na kontrolin ko yung sarili ko na lagi na uuwi sa ganun. Kaya kailangan may self-awareness tayo na hanggang saan yung ganun. Kumain na tayo. Kahit malamig to. Tapos yung ng pag-hiking ko, mga ka-berks. Tapos, 'di ba, bago mo puntahan 'yun, marami kang preparation. Anong gamit ang kailangan mong gawin? Higaan mo, kumot mo, shelter mo, kung uulan, kung may bear. So, ang daming preparation, mga ka-berks. Yung daan, nare-research mo. So, ito yung take, mga ka-berks, ay nagpa-realize sa akin. Kung yung preparation na yon, ito yung application, mga ka-berks. Ang dami kong preparation patungo doon sa location. Sa location na gusto mong puntahan, 'di ba? Maganda siya kasi kaya mo gustong puntahan maganda eh. Pero along the way, mga ka-berks, makaka-encounter ka ng unexpected. Maraming mga ka-berks, maligaw ka. It happens many times. Yung hindi komportable, mainit, malamok. So, along the way, hindi ka magiging komportable. Since desidido ka puntahan yung magandang na yun, pupuntahan mo kahit anong mangyari. Sana ganun tayo sa ambisyon natin, mga ka-berks. Sana magkaroon tayo ng goal na kahit gaano kahirap, maligaw ka man, kailangan doon ka pa rin papunta doon sa magandang destinasyon na gusto mo. So, yun ang natutunan ko, mga ka-berks, sa pag-hiking ko. Yung pala yung journey ko. Naiyak ako kasi it builds me along that journey na hindi ko pala alam. Akala ko lang yun, part lang ng explore ko, alam ko part ng buhay ko, pero something na mare-reflect ko ngayon at kaya ko i-share sa inyo, mga ka-berks, na akala natin we feel lost. Pero hindi pala.
may season lang talaga na binibigyan ka ng tamang direksyon na umalis sa kakalagyan mo. Ito nagagawa ng mag-isa ka, na mo yung, napaprocess mo yung isip mo, emotionally mo. Kasi wala kang kausap. Ganun din mga ka-Berks, nung nag-hike ako mag-isa. Nagkakamping ako mag-isa. Kumbaga, naaarok mo yung isip mo, yung buhay mo. Kaya, I think, very important mga ka-Berks na mag-isa. Hindi totally na mag-isa ka. Yung paminsan-minsan, bigyan mo ng break, space, yung sarili mo. Para mahanap mo ulit yung sarili. Yung sarili mong identity na ibinigay sa'yo. Kasi, nalulos ka din eh. Hindi ibig sabihin dahil marami kang kasama, ikaw yun. O baka nakasanayan mo lang. O nahirapan ka umalis doon. Dahil yun na yun eh. Yung ganun. Dahil nasa komportable ka. Kaya mga ka-Berks, yung pag-hike, hindi siya komportable. Pero, it builds me. na na-enjoy ko na sa labas ng comfort zone. Na hindi lang pala yung dahil nandun ka sa komportable lugar, hindi ka rin magiging komportable dun sa hindi ka komportable. Siguro, dahil nga sa mga social media mga ka-Berks, parang ito lang yung pinapakita sa atin na ito yung komportable. Pero hindi ko sinasabi mga ka-Berks na lahat pangit. Mayroong benepisyo. Ang mahirap lang na may iba siyang pinapatunguhan. Last time nag-video ako mga ka-Berks na nandun ako sa Elk Island na ako lang din mag-isa nag-hiking. 'Di ba? Sabi ko doon, kung matagal na kayo dito, kung looking back mga ka-Berks, yung washroom nandun siya, very uncomfortable, 'di ba mga ka-Berks? Kasi hindi siya may flush. Siyempre yung higaan ko rin. Yung mga tinatamasa natin ngayon, may balik mga ka-Berks, 'di ba? Yung komportable mo ngayon na buhay, nagiging uncomfortable ka rin eh. Kasi nagtatrabaho ka, pinagtatrabaho mo yun. Which is, yun naman talaga ang tama, na magtrabaho tayo. Pero, it doesn't mean, isasak niya lahat ng energy natin doon. Kailangan mag-create pa tayo ng another, outlet. Hindi lang yun. Kasi nakakalimutan na natin mangarap ng maliban doon sa pagtatrabaho natin. So deep. Ay naku mga ka-Berks, hindi ko alam kung maiintindihan yung sinasabi ko. Bahala na kayong umarok. Dahil kahit ako minsan, bakit ba sabi nga, take it easy. Pero yung take it easy mga ka-Berks, madaling sabihin, 'di ba? Madaling sabihin. Pero emotionally, may ka,
Paano ba? Ay, nako. Tara na nga, kumain na tayo kung ano-anong ko sinasabi. 9:30 na mga kaberks. Wala pa ako nagagawa dahil ayaw mag-start nung string trimmer. Mainit na. Ay, nako. Palyado na yung gamit. Ilang beses na rin kasi nagamit. Although, bago yung niya mga kaberks, spark plug niya. Dahil ang motor, nagka-clog up mga kaberks pag gamit na gamit. Yung carburetor niya, yung dati kong pinalitan dun sa Mantis ko, possible ito rin yung kailangan palitan dahil yun, alam na natin ang makina ay pumapalya pag gamit na, 'di ba? So, for sure, ito din pag ito mga kaberks hindi pa gumana later on, kailangan na umuwi ng bahay dahil ang purpose ko dito i-prepare yung pagtataniman next year. Or kasi kaya ako gustong i-cut ng grass mga kaberks kasi next year yan ay next year. Next week pagbalik ko dito, sobrang taas niya na. Kasi mayroon yung push mower mga kaberks, meron na hindi niya kayang gawin ng string trimmer. Saka mas mabilis mga kaberks ang string trimmer pagkakat ng grass. Ay nako. Pero it's okay dahil kahit papano may nagawa pa rin naman ako dito. Hindi naman nasayang yung punta ko dito. Yun nga lang, 'di ba? Kulang. Mainit na eh. So, I will try again. Try and try. But I will give my time. I will give myself time na hanggang saan lang. Kasi kung mag-stay naman ako dito at di rin naman siya andar, din uwi na lang, 'di ba mga kaperks? Or mag-isip ako ng ibaba ko na naman yung mower. Tingnan natin kung ano yung magagawa. Kasi mga kaberks, yung mower kasi gusto niya flat lang. Ayaw niya yung mga bako-bako. So, yung string trimmer, mag-flat sa siya, hindi. Kaya niya mag-cut ng grass. Sometimes talaga, no? Kaka-frustrate. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin. Just suck it up. Kaya mga kaberks, puro himutok na to sa buhay. Itong vlog na to, puro himutok. Tagalog ba yun? I think himutok. Tagalog naman. Puro pagrereklamo. Normal naman siguro.
kong umaandar yun mga kaberks, yung string trimmer. Mas marami akong magagawa. Magkakat ko pa to. Mabawasan ko yung dito sa pathway dito ng sasakyan. Kung gumagana siya. Siya. Sobrang init na mga kaberks. Tirik na araw. Oh. Ganda ng panahon, no? Nice. So, ito. Yung hinigaan ko nilagay ko na dyan. Ito insulation. Yung may wrap. So, nilagay ko dyan sa bintana mga kaberks para hindi masyadong mainit dito sa loob ng sasakyan. Tinanggal ko muna doon sa Sa pin ko kasi yan para malambot. Although may naman ako, yung inflatable bed. Yung dinadala ko na pagka-camping. Hindi siya enough para lumambot. Kaya nilalagyan ko niyan. Ayan. Yung kumot ko, hindi na ako nadala nung last time, di ba dala ko na siya last week. Malamig. Kasi nga, hindi siya, yung parang hindi siya cocoon mga kaberks na nakarap ka, yung buong katawan mo. Ito open. So, para siyang kumot. Magaan kasi ito, hindi bulky kaya ito yung dinala ko. Kaso, hindi siya enough sa lamig. Kahit nandito ako sa sasakyan, lamigin ako So, yun mga kaberks. Nakatambay lang ako dito sa sasakyan. Papalipas ng oras, nag-YouTube, kung ano-ano. Kaya, gusto kong mahiga Kaso, yung naghahati ang isip ko. Gusto kong magtrabaho. Gusto ko rin magpahinga dahil inaantok ako. Kasi yung oras. Ito yung oras ng nap. 12:00. Kumain na nga ako ng tinapay Buti na lang hindi pa sira yung dala kong pagkain. Thank God. Kasi ang kakainin ko ngayon lunch. So yun, mga kaberks. Not much going on. Pag umano na siguro, anong tawag nito? Medyo, sana pala kanina na medyo hindi pa gaano mainit. Ginawa ko yung strawberry. Nag-clean up sana ako ng mga damo para pag niya, taniman. Kasi yung runners niya, hindi dikit sa lupa. Gusto ko yung runners na tumubo na walang damo. Let's see. Gawa natin ng paanan mamaya. Yun na lang naisip kong gawin kung ayaw gumana nitong string trimmer. Yan. Sa wakas, nakapagtrabaho din mga kaberks after ko matulog. So, dahil nga mainit na, so yung motor, gumana na. Marami na akong nagawa. So, ayan, kinat ko na yung dito sa daan para lumakalaki naman, saka maging mulching siya yung grass para hindi na tumubo or hindi na masyadong madamo dito. Ayan. Kasi pag naanuhan na siya ng damo mga kaberks, yung hindi na tumutubo yung mga grass. Ayan. Kita nyo. Pag naanuhan na ng grass, naiwan siya. Ayan. Kaya, ayan. Dito nilakihan ko na rin. Ayan. So, nakatatlo kong run. Doon. Dito sa daan. Hindi ko pa na doon sa may strawberry. Ayan. So,
kahit papano, 'di ba? So, pagpahingahin ko muna yung makina. Kasi sobrang init niya na. So, yun mga ka-works. This is it for today. So, bukas naman, I decide na wag na munang umuwi. Anuhin ko muna to. Yung daan, lalakihan ko. So, tapusin ko na tong dito sa daan, saka itong sa kabila. Ayan. Para maaliwalas tingnan. Ayan. Yun. Kasi, malaking tulong mga ka-berks kung yung damo niya mismo, yung mulching at hindi natutubo yung grass. Yun. Para makompose pa siya. Kasi mainit pa naman. Umiinit pa. Ayan. So, pati dito, dadamuhan ko na. Ayan. So, yun. Dito nga, madamo pa. Oh. Let's see kung magawa ko yan. Ayan. Alas 9 na mga ka-berks. Lumabas ako para i-enjoy tong moment na to. Kasi ang ganda ng panahon ngayon mga ka-berks. I think ito yung isa sa pinakamagandang panahon ngayong taon na to. So clear ang sky. 'Di ba? Yun nga lang manamok. Ang init sa loob ng sasakyan kaya sabi ko lalabas muna ako. Kasi syempre yung araw naanohan pa yung sasakyan. Hanggat di lumulubog yung araw, mainit. So, medyo ngayon kalma na kasi kakalubog lang. Ayan, 9:30 na mga ka-berks. Ngayon lang lumubog siya. Ayan. Ayan, natabunan na siya ng puno. Ayan, kaya ma-press ko na. So, ito na pala mga ka-berks. Yan na yung nakat ko na grass, 'di ba? Luminis-linis siya. So, bukas ito naman gawin ko. Sana gumana ka agad yung string trimmer ng umaga para makauwi ka agad ako na maaga para hindi ako abutin ng hapon dito. Yan. Yun mga ka-berks. Daming lamok. So yung mga doon, no? Hindi ko kasi mapokus tong na to. Tong cellphone na to. I don't know why. Ayan. Morning! Umaga na naman mga ka-berks. Ito ang panahon. Cloudy. Pero basa ang moist. Iba pag mga ka-berks, malapit na lumamig. Lagi nang may hamog. Thank you, Lord. Another day. Another day to start a new life.
Bumangon na ako dahil ing-ina ako. Sakto lang. Hindi naman siya kalamigan. Ba? Gising na rin yung mga ano. Mga baka. Aba, sumikat na siya, oh. Trabaho na daw. Kapoy na, mga kaberks. Uwian na. So, more than enough sa gusto kong mangyari. So, binawasan ko na rin to, mga kaberks. Kasi nga, gumana pa naman yung motor. So, ngayon, naghihingalo na siya. Kaya, umuwi na lang tayo. Uwi na lang ako. So, yan yung kahapon na natapos ko. So, ngayon, yan naman. Yan. So, parang malawak na siya tingnan, di ba? Saka malinis. Yan. Parang binawasan ko lang yung haba niya, mga kaberks. Hindi naman talaga yan, yung, ano bang tawag yan? Parang ganito, pudpud. Yung talagang sagad. Yung ganun. Hindi sagad. So, yan. Mahaba pa. Hindi na kaya ng motor. So, yung palang tataniman ko, mga kaberks. Niready ko na. Nilagay ko na yung niya, tarp dito para mamatay na yung damo. Tapos pagbalik itatayo ko na yung A-frame. Yan. So bibili ako ng gagawa ako ng 5 pang A-frame kasi para dito kasi wala to, saka ito po lang yung isa doon. So yung doon lalagyan ko kasi yan ng greenhouse, kaya pinapatay ko yung damo doon. So enough naman yung space doon para sa greenhouse next year. Yan, that's the plan. The plan is the plan. Yan. Sarap ng panahon. Mahangin. Mainit, mga kaberks, pero mahangin. Kaya hindi mo ramdam yung init ng araw. Yan. Alam mo, ito yung hinihintay ng lahat ng panahon. Ito yun, mga kaberks. Ito yung gusto ng mga taong panahon. Perfect. As in, perfect na perfect talaga. Ito yung blue sky, may hangin, sarap mag-hiking. Pero dito muna tayo sa farm. So yun, mga kaberks, uwian na. So see you next time. As always, do what makes you happy. Bye bye.